Siyempre, patutunayan natin sa mga nanunood sa Kwentong Pilipino na kayo ay may mga ginintuang boses. So, maaari mo din ba kaming bigyan ng kahit konting linya mula sa mga paborito mong kanta? Together, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you weather, times are good or bad, happy or sad. Hi mga ka-Pilipino, ako po si Blue Roy at welcome po sa Kwentong Pilipino. Tulad po ng nasabi ko kanina, may makakasama po tayo na isa pa sa miyembro po ng Velvet, no? And karangalan po sa Kwentong Pilipino, makakasama natin ang kanilang pinuno o leader, Demi. Hi Demi, welcome sa Kwentong Pilipino. Hello po, Sir Blue Roy. Magandang hapon po. Salamat po sa pag-imbita. Bubuksan ko ang aking tanong sa iyo. Bilang leader ng inyong grupo, bakit tinanggap mo ang pagiging isang leader ng grupong ito? Anong meron ka na kaya mong ibigay sa grupo mo? Maraming salamat po sa tanong. Unang tanong na mapapaisip talaga ako. To be honest, being part of Velvet, I am really grateful. Pero, pagdating ng panahon na habang nagpe-prepare, habang naghahanda sa lahat ng mga paghahanap ng members, lahat ng konsepto, dumating yung punto na binigyan ka na kang pagkakataon na maging leader ng grupo. Hindi ko agad gustong tanggapin. Pero dahil ang aming management, especially ang CEO and the President, Ms. Sofia Mara, ay isa sa malapit na kaibigan, na nagtitiwala bilang kaibigan at nagtitiwala din sa akin na alam niya or nakakita siguro siya ng potential sa akin na pwede ako mag-lead ng grupo. Ibinigay niya. Kumbaga, kung siya nagtiwala, bakit ako hindi magtiwala sa sarili ko? Kahit at first may duda kung kaya ko ba, pero naisip ko rin na sa ibang bagay naman, sa labas ng grupong ito, naging leader din ako ng iba't ibang mga grupo, maliit o malaki. Kaya sabi ko, bakit hindi? Okay, syempre ikaw ang leader. Ikaw ang may mas malawak na karanasan, no? Sa iba't ibang mga pagtatanghal. Kailan mo nalaman na may ginto ang boses ka? Clarify ko lang dun sa una pong bahagi ng tanong na pinaka malawak ang karanasan sa pagtatanghal. Hindi lang po ako yun. Kasama po ang mga members ko sa Velvet na meron din silang mga malawak. Actually, may mas malawak pa na karanasan na miyembro ng Velvet pagdating sa pagtatanghal. Sa tanong naman po na kailan ko nalaman na meron akong gininto ang boses sa pagkanta, actually, ano lang po, it's a casual singing when I was young. Sabi ng nanay ko, or ng mama ko siyang tawagin. Sabi ng mama ko when I was 2 or 3 sa mall, sa grocery, pinapatugtog yung isang popular na kanta. Hindi ko nababanggitin, baka ma-copyright or baka merong maging aberya. Kantang panlalaki na mataas, na habang gumaganang-ganyan daw ako sa grocery, nalalaglag-laglag na may mga produkto, kinakanta ko yun. Tapos, kumbaga yung mga tao na natutuwa sila, tapos yung mga nag-grocery din, kahit hindi ako kilala, natutuwa sila. Parang nakikita nila, ay, nakita man ang batang to. Hanggang sa lumaki ako, growing up, nadidiscover ko na dahil meron din ako inet talaga na pagiging leader. So, habang nakikipag-usap ako sa mga tao, unti-unti nagpa-participate na ako sa ibang mga activities, singing, dancing. Siyempre, una pa naman, hindi naman maayos talaga agad. Kumbaga, dahil lang sa experience, little by little.
mas natututo. Mhm. Pero I know, marami pa rin tayong pwedeng matutunan, Mhm. lalo na pag mag-training tayo. Pero nung bata ka ba, pinangarap mo talaga maging isang mangaawit? Generally po, nung bata ko, gusto kong maging artista. Pero hindi ko alam yung konsepto ng pag-aartista noon. Pero usong-uso noon yung mga grupo ng, mga kilalang grupo sa pagsayaw. So, lalo na sa tanghali, no? Siyempre mga, ilan yan sa mga nilulook up natin. Bata pa ako nun, meron pa akong dyaryo sa likod yun. So, pinapawisan. So, yun lang. Sumasayaw din sa ibabaw ng lamesa, kumakanta sa ibabaw ng monoblock. Tapos kapag merong mga family gathering, syempre may pera, bigyan ka ng 20, masaya ka na kasi hindi mo pa naman alam yung 20 pesos na. So, ayun lang. Kumbaga, hilig ko lang. Mhm. And meron din akong experience ng bata ko na when I was 5, kasama na ako sa music ministry ng church. And dahil nasa music ministry ka, may dance din siya, may tambourine. So, yun, na-enjoy ka siya. Okay, nabanggit mo kanina, gusto mo maging artista. Sa tingin mo ba, ang pagiging member mo nito sa inyong grupo ay magiging daan upang baka sakaling matupad ang iyong pangarap ng bata ka na maging artista? Ayan, sige po. Honestly, pagpasok ko ng Velvet, hindi ko naisip yung pangarap ko noon na maging artista. Kasi yung pagiging artista, hindi ko siya maturing as pangarap talaga. Parang ambition ko lang siya noon na hindi ko naman siya pinopursue. Dahil meron akong ibang ginagawa. Until na nandito na ako sa grupo ko na Velvets. Andiyan ang training, preparation, may mga tao kang mga professional na nakakausap. May isang tanong na binigay sa akin na talagang parang kumurot, na parang oo nga no. Ito yung tanong, sabi niya, share ko lang po. Handa ka na ba sa mundo ng showbiz? Natigilan ako. Kumbaga, ang dami na ng panahon na pinagdaanan. Ilang buwan na rin, mabot na ng taon na kasama ko ang management, na kinabahan ako. Naisip ko na, oo nga, baka hindi ako handa. Pero yung question ninyo, or yung tanong mo na, naisip ko ba na ito ay pwede maging daan? Latter part, yes, naisip ko na siya. Kumbaga, honestly speaking, syempre nandun ka sa idea na, oy, oo nga, if this group works and we're really rooting for that, hindi lang dahil para sumikat or kung ano man. Dahil ito yung gusto natin or gusto namin ng bawat puso namin na i-express namin ang aming mga skills and talent in terms of performing. So kung darating yung panahon na matutupad yung pangarap ko o yung ambition ko ng bata ko, I will be very grateful to the Lord. Okay. Ang iyong grupo ay naiiba ang uri ng mga pagtatanghal, no? Maaaring ang iba ay umaayon dahil baka nandoon sila doon sa konserbatibong pamumuhay, lalo dito sa ating bansa, sa Pilipinas, no? Ano ang naging dahilan mula sa iyong puso upang tanggapin ang ganitoong paglalarawan ng iyong grupo na naiiba sa mga tipikal na pagkilala sa mga babae? Salamat po. Ang grupo po kasi namin na The Velvets, kagaya ng sinabi ni Velvet L, kami ay neo burlesque femme powerhouse. At yung typical na konotasyon ng mga tao, especially ng mga Pilipino, kapag sinabing burlesque, talaga sexy, daring. Yung iba nga yung salitang balbal na pag sinabing burlesque, oy, burlesque, parang, oy, nakahubad, ganyan. So, lumilihis din sa idea ng pagiging konserbatibo ng dapat ng isang Pilipina. So ako, personally, bilang ako, hindi ko rin ina-expect na gagawin ko yung ganitong activity in life. Singing, yes. Dancing, yes. Performing in arts, yes. Pero specifically to this is something new to me. And kahit yung mga taong nakakakilala sa akin talaga, by heart and by soul, alam nila na marunong ako mag-ayos, lalo na kapag nag-i-events sa individual kong activity. Pero, most of the time, may pagkamanang ako talaga. Kumbaga, hindi naman yung totally baduy, pero kung ano lang yung
yung wardrobe or yung damit na available sa akin. Yun lang yung meron ako at yun lang yung gagamitin ko. So, siguro, ang challenge sa amin ngayon, maidagdag ko lang, challenge sa amin ngayon is yung talagang dalhin yung sarili namin in terms of doing this type of performance. Kasi kung mami-misinterpret kami halimbawa ng ibang tao, kailangan lang din namin siguro talagang gawin ng tama na kahit sexy at daring at medyo sensual ang aming performance, hindi yon para lang basta makapang-akit or makapagpa-sexy. Because in every dance and in every song or in every performance that we will be doing from now or from today moving forward, lahat yan ay may kwento. At yan ay umiikot sa mundo ng singing. Malaking pasasalamat namin yung mga tao na talagang malaki yung pagmamahal pagdating sa sining at kultura, maiintindihan nila. And ito na rin siguro yung way na pwede namin ma-enlighten ang ilang mga Pilipino or kahit sino na posibleng sumuporta na crowd sa amin, na ma-enlighten sila kung ano talaga yung konsepto ng neo-burlesque powerhouse o femme powerhouse. Kung ano yung konsepto, kung ano kung bakit ganito yung paraan ng pananamit, pag-makeup, pag-aayos, pagsasayaw, at pagkanta. Yeah. Okay. O ito mga Kapilipino, bago ko ibato sa kanya yung mapangahas kong tanong, no? Dito ko maglakbay diwa tayo sa iyong kabataan. Paano ba ilalarawan ang iyong kabataan? Sabi mo kanina na nabanggit mo na categorically may pagkamanang ako. Bakit mong balikan yung kabataan mo at ibahagi sa amin kung ano ka dati at ano ang inilayo niya ng kaonte sa iyo ngayon?